bathroom ni Sir, bali, ang ginamit po naming tiles dito is 60 by 60 na may konting haspi. Ayan po. Para hindi naman siya all white. Kasi ang tiles po namin sa taas tsaka sa baba is white. So dito po, nilagyan namin ng konting haspi. Kung mapapansin nyo, manipis lang po yan. Tapos naglagay lang po kami sa may shower area ng tawag dito accent na wood design naman po siya. Bali, ang concept po kasi ng bahay parang white lang tapos brown, may konting gray, parang ganon. So depende po sa kanila kung pagdating po sa mga accessories kung ano po yung magiging tema. So ito po, unahin po muna natin yung wall tiles. Meron din po itong niche. Ayan. Tapos, wag na daw lagyan ng shower, ng outlet. Simple lang. Pero may pinaka-concept na po sila. So, hindi ko naman po pwedeng gayahin talaga yun sa Bulacan kasi yung tiles po, yung design sa accent is, sa Bulacan ko pa yun in-order. Kasi sa Bulacan po yung sinend sa akin ni Sir. Tapos ito po may abang din po to ng ating exhaust fan tsaka ilaw. Kikisamihan din po natin to ng PVC panels. Ayan. Tapos i-recover pa natin yung toilet bowl kasi pwede pa naman siyang gamitin. So papaingatan na lang natin as long as walang crack yan, walang sira. At pwede pang gamitin, pwede po natin siyang ibalik ulit. So, nakatakip po yung mga butas, mga abang. So, dito po sa may hagdan, meron na po tayong tiles dito. Tapos, masilyahan na rin po ito. Actually, sa unang transaction namin ni Sir is nagpadala po muna siya ng 200. Pero sa back and front extension pa lang po, ito pa lang mga semento, buhangin, graba, pahakot. Umabot na rin po siya agad ng 150 plus. So baka po by Monday, magpadagdag ako sa kanya para ma-order ko na po yung mga PVC panels na gagamitin po dito. So kung mapapansin nyo, nakamasilya na po ito. Ayan. Nakatiles na rin po tayo dito. Yung tiles ni Sir na sabi niya plain white, parang sumakto lang din kasi parang sa sinend niya sa akin, parang may pagka-cream o beige. Ito po kasi parang hindi siya talaga totally white. Iba-iba po kasi may paper white. Marami pag sinabing tiles na white, iba-iba. So ito po plain white pero hindi siya ganun ka-white, which is bagay din naman po. At saka po, i-share ko lang, pag white na tiles po medyo mahal. So ito po, meron na tayong grills dito, o pinaka-railings. Tapos 2 kwarto. So ito po, maglalagay din po tayo ng PVC panels. Ayan. So ito po, standby muna. Hindi pa po namin ito lalagyan ng pintura kasi aakit lang yung dumi galing sa baba. Kasi yung extension, medyo matrabaho pa po yun. Alikabok, mag-aakyatan lang po yan. So yung pintura sayang. Pero ito po, naka-flat na po ito. So isa na naman po ito sa abangan nyo sa Ray House Makeover. Yung pinaka-design, nakadepende pa rin sa may-ari. Kung ano nakikita nila sa gawa namin, ginagaya, iniiba lang po ng konti sa mga tiles, sa pintura, accessories. Ayun. Kaya kung mapapansin nyo, halos merong similarities. Ayan po. So, bali, idagdag ko nga lang po pala kasi before po kami nag-start dito, ang dami po talagang leaks nito. So, nung mga nakaraang araw, actually, kaninang umaga, ang lakas po ng ulan. So, kung ito po meron pang leaks, malamang nag-penetrate na po dito sa ating flooring, bumaba na sa flooring. Ito pong buong wall na yan, meron po siyang crack lines. So, ginamot namin doon sa labas, tas dito masilya. So, ibig sabihin, okay na po yung waterproofing natin. Kasi kung meron, malamang magmamarka po yan ng tubig dito. Pero wala akong nakitang tubig. Ayan. So, ito po nakamasilya na tapos naka-flat na po ito. Ayan, kaya wala na siyang dumi, oh.
Wala ng pulbos. So, dito po, napansin ko po pala banda dito sa block nila, sir. Marami po talagang mga hairline cracks yung mga unit. Kaya pag magpapagawa po kayo ng unit, ipa-concern nyo po yung mga crack line sa exterior wall para sure po yung ating interior na hindi po magkakaroon ng leaks. Ayan, 2 kwarto lang po ito, kasyang-kasya. So, bali Saturday po pumasok sila. Yung iba po talaga pumapasok pag halimbawa wala naman silang lakad o wala naman silang gagawin. At saka dito po kasi ng mga nakarang araw, panay din ang ulan. So, siguro, ito na rin yung chance para makapag-asintada na sila, makapagpatayo na sila ng mga posting bakal dyan. Para bukas at sa mga susunod na araw, di ba, is okay na. So, kung mapapansin nyo, ito pong baba is punong-puno ng materyales. Ayan. Puro materyales. Tapos dito nga po pala, since malaki po yung unit nila sir, marami pong nakukay na lupa dito. At marami rin po siyang kakainin na materyales. So, dito no idea pa ako kung ang ilalagay ni sir dito is pinto tsaka bintana o bintana lang. So, tatanungin ko na lang siya. Ito po kasing starting nila ngayon is para by Monday, may tuloy na po nila yan. So, sakto nga lang din po at maganda-ganda ang ating weather. Hello po, magandang hapon. So, bali yung update po natin. Medyo marami po kasi kaming projects. Kung gusto niyo po ng updated na update sa unit nyo, pwede niyo po kaming i-follow sa aming FB page na Ray House Makeover tsaka Sir Ray House Makeover. Dalawa po yan. Meron din po tayo sa TikTok. So, bali sa YouTube po, baka every week na lang yung ating upload para maipon din po natin yung mga kaganapan. So, dito po, ito po yung Agili SF na nasa 78 square meter po ito, lot area. So, medyo maraming hintayan ang nangyari pero finally, ito na, umpisa na namin. Yung pinaka-extension natin dito sa may harapan is 150 po yung pinaka-height niyan. Same lang po yan dito, 150 cm o 1.5. Ito rin po yung unit nila, sir, na sobrang daming crack lines. Tapos, yun nga, okay na to. Okay na yung pinaka-exterior wall nila. So, mga nakaraan umulan, wala na pong leaks na nangyari sa loob. Ayan. So, ito po, sa materyales, una, humingi ako kay sir ng 200. Then, halos, na ibili ko na po lahat yung 200. Nag-add po ulit si sir ng 200 sa materyales. So, ito po, halos meron na rin po siyang pang roofing na po itong tubulars na to. Pero yung pang gate, wala pa. So, pati po itong kabilang side, may asintada na. Bukas, pwede na rin po yan ituloy. Ayan po. So, bali kanina nga po pala, nagpa-add kami ng bakal. Ayan, 35 tsaka 15 pieces. Kinulang. So, sa Ray House Makeover talagang hiwalay po talaga ang labor sa materials. So, minsan, pag nagsabi kami ng estimation na aabot po ng mga 500 to 600 plus yung materials, wag po tayong mapako dun sa amount na yon. Kasi, katulad po nitong unit ni sir, medyo malaki po ito. Medyo malapad po yung kanyang extension. Kaya yung 600, 500, baka po kulangin. So, bali, ito po, ang diskarte namin dito, hindi po kami masyadong umorder po ng mga kahoy. Kasi nga, wala na rin naman paggagamitan yan after gamitin. So, yung iba po,
Galing pa yan doon sa iba kong projects. So, ito po, ang ginagawa namin diskarte. Pag nabuhusan na po yung mga poste, pag natuyo na yung kinabukasan, sila naman po yung ililipat dito. Ayan. Tapos, pagdating po sa mga tukod, since nag-order na kami ng mga tubulars, makakatulong din po yan na gawin namin parang support sa ating pinaka-slab. So, ito, inuumpisahan na rin po yung paglalatag po para sa ating slab. Ayan. So, pakonti-konti ng nilalagay yung ating mga coco lumber at saka yung ating mga biga, yung pamorma para sa biga. Kasi isasabay na po yung ating biga sa ating slab. Tapos ito nga po pala, meron akong video nito na sininsil po yung pinaka-wall ni Lumina para maikapit po natin yung ating beam dito sa side na yan. Diretso na po yan doon. Tapos dito meron din po tayong beam. Ayan. So, ang gusto ng may-ari, meron tayong pinto dito, yung pinto ni Lumina, tsaka yung ating isang, tawag dito, isang bintana. Ayan. Tapos ang pinaka-kitchen ni Sir, isang diretso na lang po yan. So, bago na naman po yan sa renovation natin. Isang diretso, pero dito po sa likod, sa may lababo na yan, sarado yan, sarado. Tapos ito po, buong wall dito ni Sir is naka-wall tiles. Naka-wall tiles to, mas suggest po namin yung wall tiles instead na pintura. Gawa na magkatalikuran po kasi to. Then, nauna rin po yung kapitbahay nilang magpa-extension, magpagawa. So, hindi na po namin malalagyan ng waterproofing yung pinaka-kabilang side po ng CHB. Kaya dito po, wall tiles, tapos sa pinaka-slab, waterproofing. Ayan, waterproofing. So, ito po, baka po bukas, inuunti-unti po kasi nila yung pagsiseta para sa slab natin. Ayan. So far sa mga project namin, ito po talaga yung malaki. I-shoutout ko nga po pala si Ma'am sa Paysix sa tawag dito. Si Ma'am Divine. Ayan, kausap po namin. May new project kami sa Paysix. Athena SF po. Full renovation po yun. So, ito po, nasa 400 na po yung nakuha kong materyales. Pero kung ako, magbibigay ng opinion, halos pangkalahatan na po yung nabili namin. Ang wala na lang po dito is yung mga para sa kitchen cabinets, yung para sa gate, yung ibang accessories wala pa. Tapos dito nga po pala, wala po tayong magiging cove ceiling dito. Ang prepared po ng may-ari is flat ceiling, pero meron tayong mga pin lights na ilalagay, tapos isang center light. So ako, sa totoo lang, naiisip ko maganda yung flat ceiling kasi yun nga, panibago na naman sa renovation. Kaso pag ganito po kasing may sobra doon, may sobra dito, may sobra dito. Eh di ba ang cove ceiling is parang square lang. So parang ang hirap pong ang hirap pong ilugar o ang hirap po ng placement ng mga pin lights. Pero doon sa tinanong ko yung client ko kung saan, sabi niya may pin lights doon, may pin lights dito, may pin lights dito. Iniisip ko, pinipigure out ko kung paano yung magiging itsura noon. So sana mapanood niya to. Pero ako kasi personally parang mas maganda talaga may cove light. Pero yun nga, gusto nila wala eh. Pero naisip ko nga rin, parang panibagong itsura na naman ng renovation. Kung halimbawa ito is walang cove. Flat ceiling lang siya pero may PVC panels. So yung mga PVC po namin, andito na. Ayan. Tapos yung iba, nandun na po sa taas. Ito po, ang PVC panels namin sa taas, dito sa baba, tsaka sa kitchen, isa lang. Isang design lang. Tapos kahapon nga po pala, nabili na kami ni Ray ng tiles. Ayan.
So, tulad po ng nagiging suggestion ko, gawa ng itong part na to is laging may leaks. Slab po ito ng CR. Okay lang din naman na magpintura kayo kung yun talaga ang prepared nyo. Pero, sinasabi ko nga sa inyo, kung hindi nyo po mapupondohan ng maayos na waterproofing o hindi kayo makakapag-maintenance ng maayos dyan sa pinaka-slab, possible po talaga yung mga leaks. Ayan. Hindi ko rin naman po sinasabi na wall tiles ang sagot para mawala po ang leaks. Hindi po. Kasi, kaya ko lang po ito nagiging suggestion gawa ng instead na pintura po, tiles na lang. Kasi ito po, kahit magkaroon ng leaks dyan, pwede po mag-moist yung tiles, pero pupunasan lang natin. Ibig ko sabihin, walang mababakbak na pintura. So, ito nga po pala, yung tiles po natin dito is ceramic. Ayan po. Ceramic po yan na 30 by 60. So, ito pong gagamitin naming tiles. Diniliver na po ito via Lalamove. Nasa 300 plus po ata o 400 plus yung shipping fee. Yung delivery fee kasi nga po, doon sa binibilihan namin tiles, nasa 20,000 pataas ang pre-deliver nila. So, ayan, naka-Lalamove na lang. Pero ito nga po, compare po sa All Home, compare sa Wilcon, mura na po ito. Mura na po to. Mas maganda kung meron leaks ang ating mga walls, mas maganda kung gamitin tong ceramic. Kasi kapit na kapit po yan. Since sa baba ng hagdan, naka-tiles tayo. Syempre dito rin po sa baba. Ito po yung mga nauna ko sa vlog na may mga leaks talaga to. Talagang basa-basa pa talaga to. So ito po, nagamutan namin yung exterior wall. So ito po naman is sinsil na para pag nag-tiles dito, makakapit po yung ating tiles dito. 30 by 60 rin po, same. So mas malinis nga siyang tingnan, di ba? Tapos ito nga po pala, itong part na to, isasarahan po to, sasarahan. Ito na po yung magiging TV area nila. So, meron lang sa akin pakiusap si sir kung pwede din namin isama sa renovation. Sige, kinukonsider ko din naman po yon. So, dito nga po pala sa unit ni sir, meron po palang naka-stay in dito. Bantay niya rin po sa mga materyales. Ayan, meron po kasing kasama sa team natin na taga Binangonan, ayan, sa ibang lugar, kaya nag-i-stay in na lang po sila. So, ito na siya. Yung bathroom po natin, ayan, yung bathroom po natin, madilim lang. Wala ba tong ilaw? Tingnan mo nga. Check mo nga. Ayan. Yung bathroom po natin, nagawa na yan. Sa renovation po ng Ray House Makeover, nauna po yung taas, hagdan. Tapos pwede na rin po natin isabay yung bathroom. Ang wala na lang po dito yung mga accessories. Ayan. Pansin nyo, meron na tayong ano dyan, no? Ayan. So, yung ating ginamit po ditong tiles is 60 by 60 po yan lahat. Pero pagdating po dito sa my shower area, ginawa po ng aking tile setter, ginawang 30 by 30. Kinat niya para yung klebingan ng tubig. Maganda yung tapon doon sa floor drain natin. Ayan. Tapos kikisamihan din po natin to ng PVC panels. May nakaabang na rin po tayong exhaust dyan. Tsaka yung ilaw natin. Ayan po. So dito po sa may hagdan, naka ano na rin po ito. Naka tiles na. Ayan. Wood design na medyo dark po yung napili ko. Kasi parang ganun tumatakbo yung renovation namin. Medyo papuntang dark brown. Parang gano'n, gitna lang. Hindi naman yung dark na dark. So, pasensya na po kayo kung may kasamang hingal kasi ano po minsan nailalapit ko masyado yung aking bibig sa cellphone po. Kasi gusto ko rin po talagang maintindihan nyo rin yung paliwanag ko. Minsan hinihingal din talaga kasi ang dami ko pong ginagawa. Actually, kagagaling ko lang sa ocular. Ngayong araw na to, 2 ocular po ang inasikaso ko.
Tapos ito pong taas, may turong partition, ayan. Ayan. Yung kabila may pintura na, kabila wala pa. So request ni sir, gusto niya merong hallway. Ayan po. Hallway na sa Ray House Makeover po yan nag-umpisa. Ayan. Tapos karamihan na po sa nagpapagawa na yung puro naka-hallway na. Actually maganda. Nag-start po to sa bahay namin. Tapos in-apply ko po sa ibang client. Tapos gusto rin nila. Ganun lang. Tapos ito nga po pala, mapapansin nyo, naka-hardiplex o fencing board, cement board, ayan. So ito po, maglalagay po kami ng PVC panels dyan. Ito na siya naka-ready. So diniscuss ko kay client, sabi ko nga, one time lang kayo magpapagawa, sulitin nyo na. So ito po, meron na to insulation, meron pa siyang fencing board, papatungan pa natin siya ng tawag dito, PVC panels. So iniiwasan kasi namin dito yung mga dugtungan pag minasilyahan, pinturahan, pero pagdating ng araw, mainit, ulan, pwede po kasing pumutok o bumitaw po yung mga dugtungan. So, instead na magmamasilya tayo dyan, magpipintura tayo dyan, PVC panels na lang. Kumbaga, gumastos ka sa PVC panels, pero pagdating po sa pintura, nabawasan naman kahit paano yung gastos. So, ito, as contractor, nagsasuggest po kami ng, alam niyo yun, yung medyo pang matagalan na. Actually, ito po is dagdag trabaho to sa amin, pero mas gusto kasi namin yung hindi na rin kami mahihirapan. Salpak na lang kami ng salpak, di ba? So ito nga po, ang prepared ni sir na kulay is same lang doon sa isang project ko. So pag ganyan nakapanood nyo po yung mga vlog namin at meron kayong prepared na kulay, pwede na po yung ganito. Ayan. Ito po, pinatimpla lang po namin yan sa Nippon Paint. Odorless din po ito. Wala kasing stock ng Davis, pero Davis brand po talaga ang prepared namin. Kaso, madalang kasi ang Davis na brand, lalo na doon sa mga ibang kulay. So, pinapatimpla, same code lang naman. Nippon Paint po ito na Wind Whisper. Ayan, Wind Whisper maganda. Ayan po, ikumpara nyo. Ayan po. So, kung mapapansin nyo doon, meron tayong mga outlet. Para po yan sa AC. Sa window, sa split type na AC natin. So, ito ang ginagamit lang natin palagi sa renovation. Molded door lang kasi bukod sa mas mura po ito, bagaan lang siya. Tsaka kung maigat naman kayo sa pagtira, pwede naman po yan ingatan na lang, basta huwag nyo lang talagang sisipain. Matibay naman siya, kaso kung sisipain mo talagang malakas, masisira po talaga. So, sa turong partition, ang sukat po ng each room is nasa 240 cm. Ayan, 240. Ayan po. So, ito po, 60 by 60 na plain white. Medyo white lang. Kasi yung sobrang white po talaga mahal. Mahal ang plain white tsaka plain black na tiles, mahal po talaga siya. So, eto nga sa pinaka-preferred ni sir, parang cream yung preferred niyang tiles, pero I think okay na to. Tapos ito po, pag nalagyan ng PVC panels, anuhan na lang po natin siya ng kornisa para may design. Tapos ang kulay pala ng molded door natin, caramel brown. So maganda rin. Actually, parang ako na lang din pinagdi-design dito ni sir. Ayan, ito nga po palang pintura natin dito sa kabilang side. First coating pa lang yan. Papatungan po na, ang second coat po nito, pag tawag dito, pag ito turn over na namin. Para kahit paano, meron na siyang pintura. Ayan po. So, sa unit ni sir, wala pong kasamang cabinet to. Walang kasamang cabinet. Doon po pumapasok yung mga additional. Kaya doon po sa mga mag-i-inquire sa akin, pasensya na po kung hindi kasama yung mga woodworks. Sa pinaka-package namin, ang kasama lang po talaga kitchen cabinets. Ayan.
So, ito po sa pinaka-labor na binibigay ko, mura na po yun kasi ang lawak na po ng coverage ng gawa ng Ray House Makeover. Kung baga kompleto, nalilipatan mo na lang. Ito nga po palang unit nila, may mga nakaabang na rin po yan na wires para po sa pin lights tsaka sa center light. Ayan. Tapos dito po meron tayong isang nakaabang sa may hagdan. Nakalimutan kong i-discuss. Tapos dito rin po sa room. Ayan. Meron na po palang nakalatag dito na PVC. Ayan. Ganyan po yung kulay niya. So, tignan nyo, diba? Mas maganda pong naka-PVC panels. So, ito po yung itsura ng preparasyon ng ating slab. Konti-konti na po siyang binubuo. Ayan. Tapos, dito po sa may slab ng CR, sinisinsil po yan para kumapit po yung ating ilalatag na bakal dyan. Ayan po. Tapos pag nagbuhos po tayo, isasabay na rin po natin yung CR. Pati rin po sa waterproofing, isasabay na rin po yan. So yun, sa renovation po talaga ng unit dito sa Lumina, talagang hindi po talaga biro ang gastos. Talagang medyo mahal po talaga. Aabot po talaga ng 1M. Pero kasama naman po yung mga accessories niyan, tsaka mga ilaw, mga accessories, yung ibang mga appliances katulad ng range hood, ng built-in stove, ayan, makakasama na po yan. So, ayan guys, konti-konti na po siyang nabubuo. Ang dami nating materialis dyan, ayan. So, yun din po talaga ang kagandahan na hiwalay ang labor sa materialis. Hindi natitipid. Nakita nyo naman, tile adhesive pa lang, ABC na, di ba? Ang mahal kaya niyan, di ba? So, kino-compare ko lang kasi syempre pag napagawa ka ng unit, kailangan talaga yung mga kalidad talaga yung ating mga materialis. Hindi po pwedeng basta-basta lang.